Part 104, Gretchen. Nang makaalis ang lahat, walang pag-aalinlangan na nagwala sa loob ng kanyang sweet si Rohel. He cannot accept the fact that Colin had humiliated him very much today. Walang babala niyang sinuntok ang pinakamalapit na pader at walang pakailam kahit masaktan pa siya. Just wait and see, Colin. Sisiguraduhin kong darating ang araw, ako naman ang makakaganti. I will make sure to make you suffer without mercy. Hello mga ka-Ashlon TV. Nako, itong tiyuhin ni Demetrio na si Rohel, isa pa din tong walang kadala-dala. Palpak na nga ang mga plano, patuloy pa rin sa masamang balak kay Demetrio. Pero alam naman natin hindi marunong magpatalo itong si Colin. Ngayon, tunghayan natin ang mabilis na pagbagsak ng mga plano ni Bianca kay Gretchen. Masasampulan talaga siya ni Demetrio. So, ituloy na natin ang kwento. Master Colin, sigurado po ba kayo na ayos lang pakawalan natin si Master Rohel pagkatapos ng ginawa niya sa inyo? Tanong na Jomar nang makalabas na sila ng hotel. Buntong hiningang tumango sa Demetrio. Kung siya lang ang masusunod, he could have ended Rohel's life already, but the familia blood that's running through both of their veins are making things complicated. But above it all, he's not backing down. Naghahanap lang siya ng tiyempo para tuloy niyang mawakasan ang kanyang tiyuhin at ang pamilya nito. Send someone to keep an eye on him. Sigurado akong susubok siyang muli dahil hindi siya nagtagumpay noong nakaraan. Aniya bago sumakay sa sasakyan na naghihintay. Buntong hiningang sumunod si Jomar sa kanyang boss at sumakay na rin sa passenger seat. Nang nasa loob na sila, nilingon niya si Master Colin at nagtanong, ano pong plano ninyong gawin sa article na kumakalat online tungkol kay Miss Miranda? Agad na nagsalubong ang kilay ni Demetrio at naiinis sa tinignan ni Jomar. Why do you keep on calling her Miss Miranda? She is my wife, so address her properly. Imbes mapahiya dahil napagsabihan siya, kinagat ni Jomar ang pang-ibaba niyang labi dahil sa kilig. Pigil niya ang kanyang ngiti na tumango. Okay, Master Colin. Ano pong plano ninyo sa article na kumakalat tungkol kay Mrs. Yamoto? Pagtatama niya sa kanyang tanong. Agad umaliwalas ang mukha ni Master Colin sa sinabi niya bago'y binaling ang tingin sa labas ng pinto. Delete all the articles about her online and release the unpleasant photo of Bianca to steer the public. Capture the one whom Bianca had ordered to spread the false information about my wife. I will deal with her myself. Malamig niyang turan. Tumango sa Jomar at di na nagsalita pa. Kung bakit ba naman kasi ayaw pang tumigil ni Miss Bianca, gayong kilala naman ito ang kanyang boss. Kay Gretchen lang to malambot pero sa iba hindi. Kaswal lang na nag-i-scroll si Bianca sa kanyang social media. Nang mapadaan siya sa article tungkol kay Gretchen, hindi niya maiwasang mapangiti. Agad tong dinumog ng mga commenters, lalo pat related sa kanyang palabas, ang taong naman ng balita. Akmang maglalagay siya ng komento gamit ang kanyang fake account, subalit biglang nabura ang article at hindi na niya mahanap pa. Sandali siyang natigilan. Bakit gano'n na lang kabilis mawala ang ipinalabas nilang article? Could it be that sa hindi sinasadya napasulyap siya kay Gretchen na ngayon palabas na ng Apex Building? Nang mapadaan to sa gawin niya, matumis nang umiti ang babae at napasulyap pa sa kanyang cellphone. Mauuna na ako, Miss Bianca. See you tomorrow. Magiliw nitong wika. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Magsumbong kaya to kay Colin at ang lalaki ang nagbura ng article? Wala namang ibang may kapangyarihan na gawin ang bagay na yon kundi ang lalaki mismo. Sa kaisipang yon, di niya maiwasang manlamig. Damn this witch. Bago pa man niya ito masita, nauna na si Gretchen sa labas. Hindi na rin niya ito nasugod pa dahil nakita na ng isang pamilya na pink sports car sa parking lot. Her sister is here at mukhang sinundo nito ang magaling na si Gretchen. Dahil wala na siya sa mood, naglakad na rin siya papunta sa parking lot at sumakay sa kanyang kotse. Subalit bago pa man niya mapaandar ang sasakyan niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang agent. Napairap siya sa hangin bago pinindot ang answer button. The article has been deleted. Gumawa ka ng iba. Make it more explicit para mapahiya si Gretchen. Maotoridad niyang utos. Sa tingin ko, hindi yan ang dapat pagtuunan natin ng pansin, Miss Bianca. Anito sa nanginginig na boses. What are you talking about? Naiinis niyang bigas. Miss Bianca, kailangan mong tingnan ang nasa trending searches ngayon. Natataranta nitong sambit. Mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Hindi na nga siya nagtagumpay, talunin si Gretchen ngayong araw, tapos may mukhang di na naman magandang balita na hatid ang kausap niya.
Pinatay niya ang tawag at sinunod ang sinabi nito. Subalit halos mabitawan niya ang kanyang cellphone na makita ang isang maselang larawan sa social media na pinagpepiestahan ng mga tao. It was her photos taken at the hotel when she tried to set Colin up. Though the face is blurry, alam niya mismo sa sarili niya na siya ang nasa picture, and netizens were already guessing kung sinong showbiz icon ang nasa larawan. Binabana ng agent ang kanyang cellphone at napabuntong hininga. Kung bakit ba kasi, nais pang patulan ni Bianca yung si Gretchen gayong may malakas pala tong kapit. Kapag nalaman ni Anthony na siya ang gumawa ng article para ipalabas online, sigurado siya, mananagot siya sa lalaki. Nang inilagay niya ang kanyang cellphone sa kanyang compartment, napalingon siya sa may pintuan ng kanyang kotse nang makarinig siya ng isang katok. Mula sa labas, nakikita niya ang isang babae. Binabaan niyang salamin para tanungin kung ano ang kailangan nito, pero napasinghap na lang siya nang tinutukan siya nito ng baril. Anong kailangan mo? Kinakabahan niyang tanong. Kasabay na pataas niya sa kanyang dalawang palad sa ere. Buwaba ka ng sasakyan at sumama ka sa amin? Malamig nitong turan. Dahil sa takot nakalabit nito ang gatilyo, walang pag-aalinlangan siyang lumabas. Kung alam niya na ganito pala ang mangyayari, sana hindi na siya tumambay sa parking lot at dumiretso na lamang siya ng alis. Sa nanginginig niyang mga tuhod, sumakay siya sa sasakyan na naghihintay sa kanya. Nang tingnan niya ang mga nasa loob ay puro mga kalalakihan ang naroon. Hindi niya alam kung saan sila pupunta at di na rin siya nagdakas loob pang magtanong. Ang tanging dasal niya lang di siya patayin ng mga kumidnaps sa kanya. Nakarating sila sa isang hotel suite. Patulak siyang pinapasok sa loob at dahil sa panghihina niya dala ng takot, napasubsob siya sa sahig at bumungad sa kanya ang isang makintab na sapatos na panlalaki. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at napasinghap na mapagtanto kung ano ang nasa harapan niya. Sino? Master Colin? Malamig ang klase ng titig na binigay nito sa kanya. Pakiramdam niya malalagutan siya ng hininga. Bakit siya ipinakidnap ni Master Colin? Hindi kaya dahil sa article na ipinalabas niya? Your job is to ensure Bianca's career. Why the hell did you slander my wife? Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niya, malakas ang backer ni Gretchen na si Sir Anthony at si Master Colin mismo pero meron siyang idea sa kung anong relasyon ng dalawa. Di niya lubos akalaing asawa pala ng pinakamayamang negosyante sa Pilipinas ang mababangga niya. Patawarin niyo po ako, Master Colin. Hindi ko alam na asawa niyo po pala si Miss Gretchen. Puno ng pagsusumamo niyang sambit. Sarkastiko namang napangisi si Colin. You're sorry because she is my wife, not because you did something terrible towards her. I don't think I can forgive you for that. Mas lalo siyang napaluha. Si Bianca ang dahilan nitong lahat at nadamay pa siya dahil sa mga ipinag-uutos ito sa kanya. Natakot na nga siya kanina na baka mahuli sila ni Sir Anthony pero mas malala pa pala ang nangyari dahil si Master Colin pa mismo ang nakaharap niya. Hindi po. Nagsisisi na po talaga ako sa nagawa ko. Si Miss Bianca po ang nag-utos sa akin para siraan si Miss Gretchen dahil po nagalit siya na kinuha ng Apex si Miss Gretchen. Hindi ko po talaga gusto ang ginawa ko. Sumunod lang po ako sa utos ng nagpapasahod sa akin. Totoo naman ang sinasabi niya. Kung hindi niya susundin si Bianca, magagalit ito sa kanya. Naghahanap buhay lang din naman siya. Hindi na sumagot pa si Master Colin. Bagkus, bumukas ang pintuan at nang lumingon siya, nakita niyang naroon si Miss Bianca. Nanlakad din ang mga mata nito nang makita siya. Naikuyom ni Bianca ang kanyang kamao. Habang papunta pa lang siya sa hotel, nag-iisip na siya anong idadahilan niya kay Colin at balak niyang ipain ang agent niya. She was about to tell Colin that she doesn't know what her agent did pero di niya inaasahang naroon na ito. Nang mapadako ang tingin niya kay Colin, labis na kaba ang nararamdaman niya. Naalala niya ang klase ng titig na binigay nito sa kanya ngayon. It was the same gaze he had at the hotel when she planned to set him up para mapakasalan siya. Colin, mahina niyang sambi. I already warned you not to mess with my wife, pero hindi ka pa rin nakikinig, Bianca. Agad siyang lumapit sa lalaki at lumuhod dito. Colin, I'm sorry. Nadala lang ako sa emosyon ko. I was just jealous of Gretchen kaya ako nagawang bagay na yon. Please forgive me. Hindi ko na siya aawain ulit. Just please delete the photos, Colin. Puno ng pangungusap niyang bigkas. Why would I do that? Hindi mo nga tinutupad ang mga sinasabi mo sa akin eh. I will let that photos leak all over the Philippines so you will behave the way you should be. Malamig na tura ni Demetrio. Tuluyan ang napaiyak si Bianca.
Please, Colin, baka makita ni Kuya Anthony ang mga larawan. He will definitely get angry. Natataranta niyang sambit. Umangat naman ang sulok ng labi ni Demetrio. Don't worry. I have already sent those pictures to them before. Maybe they haven't checked it out yet, but once Anthony finds my email and he will see the photos online, he will probably have an idea about it. Good luck, Bianca. Sumakay si Demetrio sa kanyang sasakyan na makatanggap siya ng isang friend request. Mukhang pambabae ang pangalan pati ng avatar ng account, kaya naman agad niyang pinindot ang decline request ng walang pag-aalinlangan. Kung tungkol lang naman sa trabaho, si Jomar naman mismong tatawag sa kanya. Bukod doon, kadalasan, kung sino-sinong babae pa ang nag-a-add sa kanya para lang magpapansin. Kaya naman madalas binabaliwala lang niya ang mga yon. Napasimangot naman si Kendra nang nag-decline si Demetrio sa kanyang request. Sabalit nang mapasulap siya kay Gretchen na mahimbing na natutulog, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Base sa kwento ni Gretchen sa kanya, maayos na ang pagsasama nilang mag-asawa. But as her close friend o masasabi niyang best friend, kailangan niya makasigurado. Muli niyang pinadalhan ng friend request si Demetrio na may kasama ng mensahe. Napangisi siya. Kung totoo man na concern talaga to kay Gretchen, magre-reply to sa kanya. Nangunot ang noo ni Demetrio nang mabasa niya ang mensahe ng nag-friend request sa kanya. Hawak kong asawa mo. Agad na umusbong ang galit sa puso niya. Pagod na siya sa buong araw na pakikipagharap sa mga taong may atraso sa kanya. Hindi pa ba natututo ang mga ito? Mas lalo pang napangiti si Kendra nang sa wakas, tinanggap na ni Demetrio ang kanyang request. Hindi lang yon, sunod-sunod pa ang pagpapadala nito ng mensahe sa kanya. Where is she? Where is my wife, bastard? Don't you dare touch her. Magkano bang kailangan mo? Napahigikik ng tawa si Kendra. Nai-imagine niya ang mukha ni Demetrio habang sinasabi ang mga mensaheng ipinadala nito sa kanya. Natutuwa siya sa pagkataranta nito ngayon at bilang gantimpala sa pag-aalaga nito sa kaibigan niya, pinadalhan niya ito ng larawan ni Gretchen na inaantok na habang karga-karga ang isang pusa. Agad na nawala ang galit at pag-aalala sa puso ni Demetrio nang makita niyang larawan ng kanyang asawa. He had shown so much attention today at pagod siya, but all of it vanished in an instant by just seeing his adorable wife. Unti-unti siyang napangiti. Gretchen isn't just adorable but she's also very gorgeous with stolen shot. Agad niyang pinindot ang screen ng kanyang cellphone at ginawang wallpaper ang larawan ni Gretchen. After feeling satisfied with what he did ay muli na siyang nagpadala ng mensahe sa sender ng larawan. Give me the address. Agad niyang minaniobra ang sasakyan papunta sa cat cafe na sinasabi ng sender. Nang makarating siya sa lugar, mabilis niyang binuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Napalingon naman si Kendra sa kasalukuyang nagpapakain ng mga pusa sa may pintuan. Agad niyang nakita si Demetrio na nakatanaw kay Gretchen na natutulog na sa isang sulok ng cafe. Di mapigilan ni Demetrio ang mapangiti nang makitang napapalibutan ng maraming mga pusa ang kanyang asawa. Naalala niya tuloy si Molly, panay din ang dikit dito kay Gretchen kapag nasa apartment sila. Akmang kukuha ng kumot si Kendra para itakip sa katawan ni Gretchen, subalit naunahan na siya ni Demetrio. Nang hubarin nito ang suot na coat at siyang ibinalot sa katawan ng kanyang kaibigan bago to maingat na kinarga ng lalaki. Matangkad na lalaki si Demetrio kaya't kung titingnan ng dalawa, sobrang liit ni Gretchen. Maihahalin tulad niya lang to sa isang maliit na pusa na karga ng sariling amo. Hindi niya mapigilang mapanguso. Daig pa na dalawa ang nasa shooting na isang romantic drama. Akmang aalis na si Demetrio subalit mabilis niyang hinarangan ng pinto. Tinasa naman siya ni Demetrio ng kilay. Kahit mukhang nakakatakot ang mukha ng asawa ni Gretchen sa kabila ng kagupuhan nito, hindi siya nagpatinag. What are you doing? Tanong nito. Napasulip siya kay Gretchen bago matapang na sinalubong ang mga mata ni Demetrio. Seryoso ka ba talaga dyan sa kaibigan mo? Mayaman si Demetrio at di naman may pagkakailang hindi parehong estado nila ni Gretchen. Marami nang pinagdaanan ng kaibigan niya at wala siyang ibang hangad para dito kundi ang kasiyahan at kapayapaan ng buhay nito. I am. Walang korap na sagot ni Demetrio. Wag mong paiiyakin yung kaibigan ko, Demetrio, at iingatan mo siya mula sa ate ko. Seryoso niyang bigkas. Napasulyap si Demetrio sa nakapikit na mukha ni Gretchen bago ibinaling ang atensyon sa kanya.
Don't worry, I will definitely do it, Katrina. Seryoso nitong sagot. Napatango siya at siya na mismo nagbukas ng pintuan para makadaan na ang dalawa. Hinatid tanaw niya ang mga ito ng may ngiti sa labi. She is hoping that Gretchen will have her happy ending just like what a love of novels do. Maingat nilagay ni Demetrio si Gretchen sa loob ng sasakyan. Mahimbing pa rin ang tulog nito hanggang sa makarating sila sa kanilang apartment. Masyado namang inaantok si Gretchen. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere na para bang may kumarga sa kanya. Nang manuot sa kanyang ilong ang pamilyar na amoy ni Demetrio, kusa niyang siniksik ang kanyang mukha sa leeg nito. Hinaplos ni Demetrio ang pisngi ni Gretchen nang mailapag niya ito sa ibabaw ng kanyang kama. He had the urge to touch her more but seeing her very sleepy state, pinigil niya ang kanyang sarili. Akmang aalis siya sa tabi nito, subalit mabilis siyang niyakap ni Gretchen at isiniksik ang sarili sa kanya. Huminga siya na malalim at saka humiga na lang din sa tabi ng babae. Ilang sandali pa naramdaman ni Demetrio ang paghigpit ng kapit ni Gretchen sa kanyang braso na hawak nito. Nangulot ang kanyang noo at sinipat ng tingin ang itsura nito sa pag-aakalang nananaginip to ng masama. Daddy, mahina nitong sambit. Mas lalo pang nagsalubo ang kanyang kilay. This is the second time around that Gretchen mistook him as her father. Hindi niya talaga mawari kung bakit napapanaginipan nito ang sariling ama, gayong di naman to malapit sa lalaki. Could it be that she means someone else and not her actual father? Ang tanong kung sino ang ibig sabihin nito. Naramdaman ni Gretchen na para bang may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang gwapong mukha ng kanyang asawa na nakatunghay sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Ang huli niyang naaalala, naroon siya sa cafe kasama si Kendra at nagkukwentuhan. Nilinga niya ang tingin sa buong paligid at napagtanto. Naroon na siya sa loob ng silid nila ni Demetrio. Paano tayo nakarating dito? Nagtataka niyang tanong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang asawa. Saka lang niya napansin na nakayaka pala siya sa lalaki. Akwang lalayo siya dito pero mabilis pinalibot ni Demetrio ang braso nito sa kanyang bewang at tinila siya papalapit sa katawan nito. I carried you home. You were so sleepy that I did not wake you up. Anito sa malumanay na boses. Unti-unti siyang napangiti. Lagi na lang talaga akong inaantok simula nang nabuntis ako. Bumaba ang tiyan ni Demetrio sa kanyang tiyan at marahan niyong hinawakan. Don't make your mommy too tired, okay? She is still thriving her new career. Be good inside, little one. Masuyo nitong wika. Sa kabila ng kanyang ngiti, pakiramdam niya maiiyak siya. Sobrang nakakataba ng puso ang makita si Demetrio na kinakausap ang anak nila kahit na hindi pa naman to nakakarinig. Hindi makikinig sa'yo yan, biro pa niya. Siguro nga lalo na kapag namana siya ng mommy niya. Tugon nito na sinamahan pa ng isang nakakalokong ngisi. Agad niyang sinamaan ang tingin sa Demetrio. Kapag nagmana siya sa'yo, sigurado ko magiging masungit siya. Mas okay na yung matigas ang ulo kaysa nakakatakot. Agad na nagsalubo ang kilay ni Demetrio sa sinabi niya. Ako? Nakakatakot? Paninigurado nito. Napanguso siya at nag-iwas ng tingin. Bakit hindi mo ba alam? Sigurado siyang takot sa lalaki ang mga tauhan nito. Sa nakikita pa nga lang niyang reaksyon ng mga taong nakakasalamuhan nila, kita niyang takot at pag-aalangan sa mata ng mga ito. Kahit nga sina Mama Teresa niya at Cynthia noon na masama ang ugali, kita niya takot sa mga ito. Paano na lang kaya sa mga taong nasasakupan nito sa buong dynamic? Natatakot ka ba sa akin dati? Muli nitong tanong. Sandali siyang nag-isip bago tumango. Nakakatakot naman talaga ang aura nito nung una silang magkita. Ang kaibahan niya lang, matapang siya at di nagpapatalo, kaya't baliwala sa kanya ang ganong impresyon kay Demetrio. Mahinang natawa si Demetrio bago napailing. I don't think so. Napasimangot naman siya. Bakit mo naman nasabi? You're the only person who could look at me in the eyes without blinking or looking away while talking to me kaya hindi ako naniniwalang natatakot ka sa akin. You even openly disobey me. Sigurado ko, kapag nagmana sa iyong anak natin, sasakit ang ulo ko kakasaway sa kanya. Sa sinabi nito, di niya mapigilang mapahalakhak, pero maya-maya lang natigilan siya. Paano nga kaya kapag namana ng anak nila ang ugali nilang dalawa? Nako, aminin niyo mga ka-Ashton, sinong hindi kinilig sa pagiging overprotective ni Demetrio kay Gretchen? Sana all talaga. Ibang klaseng magmahal na isang Demetrio Colin Yamamoto.
Pero alam nyo mga ka-Ashlon, gusto kong ibahagi sa inyo ang pwedeng aral ng kabanata natin ngayon. Minsan sa kagustuhan nating makuha ang isang bagay na mapabagsak ang isang tao, nalilimutan natin malaking karma ang kaakibat nito. Especially itong si Bianca. Kahit anong gawin niyang paninira kay Gretchen ng ending, parang tubig ang karma. Kahit sa kaliit-liitang butas, makakahanap talaga ng daan para lumabas. Kayo ba mga ka-Ashlon, walang ma-offend sana? Sa laban ng buhay, alam nating napakahirap talaga ng buhay dito sa atin. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo, ikaw ba yung klase ng taong naninira para umangat? O ikaw yung taong pinoprotektahan dahil sa iyong kagandahang loob? Comment down mga ka-Ashlon, lahat yan nababasa ko. Magkita-kita po tayong muli, may susunod pa tayong kabanata. Salamat po.